Sa ating linya si Ginoong Leandro Leviste ng Batangas. Good morning po, Congressman Leandro. Magandang umaga po, sir. Opo, kasama ko po si Chacha Gaucha. Good morning po, Congressman. Kayo nga po yung nagsalita at nag-post din sa inyong Facebook account na meron po kayong mga dokumento na galing mismo dito sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sir, para lang din po mas malinaw, ito po ba mga dokumento na ito, soft copy or hard copy po ba itong mga ito? Soft copy po. At ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. At ang files na ito ay ibinigay sa akin ni Yusek Cabral noong September 4 with the approval of Secretary Vince Dizon. Oo, parang anong nangyari po ba dito ay sa inyo daw po ipinapabigay, iniutos si Sec Vince Dizon na sa inyo ibinigay dahil ano daw pong dahilan? Magandang tanong po. Ako po ay nagsusulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote, September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para lang po malinaw, yung sinasabi nyo na mawawala sa opisina ng DPWH, tama po? Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sinabi din nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral. Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral, nung po kayo ay physically na nagkita at iniabot po itong mga files na ito, na itanong nyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Oo. Yan po ay direktang sinabi po ba sa inyo ni Yusek Cabral o ito po ay assumption nyo? I'm saying based on the file, may mga pangalan ng kanyang mga staff. At actually, nakuha ko po ito as soft copy from her staff. Kaya kung saang computer pinanggalingan ang files na ito, may kopya. At baka ang iba din sa mga computer sa kanyang opisina ay may kopya din. Oo. Sir, balikan ko lang nung time po na iniabot po itong mga dokumentong ito na soft copy nga. Si Yusek Cabral lang po ba ang nandoon o may mga kasama po siya at ilan po yung kasama niya kung meron man? I set the meeting through Director Alex Bote kasi si Yusek Cabral ay parang nag-courtesy resignation na noong September 4. At nandoon po ang kanyang mga staff at kaya ako po sinasabi na sa tingin ko may iba din na mga may kopya nito kasi yung ang staff naman niya ang nag-ooperate ng kanyang computer. Sir, how many staff yung kasama po ni Yusek Cabral that time and what was the exact date again, sir? At pwede po ba naming malaman kung saan kayo eksaktong nagkita at anong oras po ito? Opo. Yung file na nakuha ko ay may timestamp parang 6:04 PM September 4 at baka mga that afternoon ako dumating sa kanyang opisina kasi initially pumunta ako sa opisina ni Director Alex Bote sa DPWH Central Office and then katabi noon yung office ni Yusek Cabral. What date po again, sir? Ito pong pagdalaw po ninyo dito sa DPWH nung time na nakuha nyo po yung soft copy?
September 4. September 4, oo. So, through Sec Bote, doon po kayo mismo sa loob ng opisina nitong Secretary Bote na binabanggit ninyo? Director Bote. Yes po, sir. And then I went to Yusek Cabral's office next to his, and then we went to the office of their staff kasi doon po yung mga computers at marami pong mga staff sa bawat opisina ng DPWH. Sir, yung pong pagdaan ninyo doon sa isang sinasabi nyo na Sec Bote, may dahilan po ba yon kung bakit po kayo dumaan muna doon bago po kayo rumekta kay Sec Cabral? Director Alex Bote ang Yes po, Director Alex Bote. siya yung pangalawa kay Yusek Cabral at I think kasi nung September 4 nag-courtesy resignation na si Yusek Cabral kaya on her way out na din siya. Hanggang ngayon si Director Alex Bote ay nasa DPWH pa at I'm sorry to put this attention but maganda kung protektahan natin si Director Alex Bote at kung may investigasyon man sana lumabas mula sa kanya ang katotohanan tungkol sa DPWH budget. Oo. Sir, puntahan natin ito pong laman mismo ng mga dokumento na hawak ninyo. Ano exactly po ang laman nito? Tinignan nyo na po ba kung ano yung naibigay po sa inyo mga dokumento? In the 2025 DPWH budget, there is 721 billion in the NEP. Of that, there is 401 billion that is allocable to the district congressman and 320 billion that is outside of the allocable. At bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga notes sa Excel spreadsheet na ito sa 401 billion nakalagay sino yung nag-allocate na district congressman. Tapos yung 320 billion naman nakalagay din yung proponent na district congressman, senator, may mga pribadong individual at may mga miyembro din ng ehekutibo kasama ang mga secretary at undersecretary ng ibang mga ahensya na walang kinalaman sa DPWH pero nakalista na nag-propose ng mga flood control projects. Oo, nabanggit nyo nga rin po yan sa inyong press con, even sa post nyo. Sinasabi nyo, hindi lang po mga senador ang nandito, even executive secretaries nakalagay po dyan sa file na yan. Pati undersecretaries po. At may mga pribadong individual din. I can say that these private individuals are contractors. Sir, gaano po kalawak yung dokumento na hawak ninyo? Are we just talking about last year's budget or maging yung previous years kasama po? I have some level of detail for the previous years, but I have the most detail for the 2025 National Expenditure Program. Okay. Pero meron din po akong ibang source para sa BICAM insertions din sa 2025 budget. At ang I think maganda eventually lalabas din ang mga insertions ng lahat ng mga congressmen at senators, especially for the 2025 budget. Diyan po ba sa mga hawak ninyo at doon sa mga nagdaang pagdinig, meron po bang mga pangalan na nabanggit doon na nandyan din sa file ninyo? Opo, sabi ko nga na halos lahat ay nasa 2025 file at kahit yung mga hindi natin ini-expect na nasa executive ay nandito din sa 2025 file. Congressman, makasingit lang Chia, please. Yung again, yaang pinanggagalingan yan ay galing kay Secretary Cabral na napunta kay Ginoong Dizon, kay Secretary Dizon bago po makarating sa inyo. Bakit pa kinakailangan nyo magpaalam sa kanya kung sakasakali bago yan ilabas? Maganda pong tanong. Una, importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity at may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kompleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayaw ka naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto.
At Okay. kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. So, hindi nyo yan isa sa publiko hanggat walang klarong go signal sa inyo si Secretary Vince Dizon. Magandang tanong po yan. At ang post ko po ay I would prefer that DPWH be the one to release it. Okay. So, hindi kayo kung hindi ang DPWH. Bakit? Hindi ko po sinasabi na imposible na Ikaw. isa sa publiko. Pero I think that Secretary Vince has said that may transparency ngayon sa DPWH at naniniwala naman po ako na sincero na gusto nila na baguhin Okay. ang dating puro mga secret insertions sa DPWH, pero ang isang consideration nga ay maraming mga nandito na ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Okay, Congressman, it is a fact, no, that insertions are not illegal per se. No? That's a fact, right? Insertions are not illegal per se, no? Hindi naman siya illegal. And then, yung sinasabi po na mga pag-allocate ng pondo sa particular na proyekto ng isang particular na mambabatas, wala din pong illegal doon. Do you agree sa kanyang pong kaisipan at statement? I agree, and that's why it should be okay to release the files. But I think there's also number one, political or reputational impact. Because ngayon, galit nga ang tao sa korupsyon sa DPWH. At baka may assumption ng taong bayan na kung ikaw ay nag-insert ng isang proyekto na kinabang doon. Pero I agree with you na hindi necessarily the case. Pero Opo, number opo. two, marami din kasing mga proponent dito na may connection sa mga contractor na eventually na-award ng mga kontratang ito. Okay, opo. So yung nga po, no? So again, kasi Congressman, we have to be really careful, ano? Dito nga po sa usapin na ito, kasi nga yung pong pag merong na banggit na pangalan, yung presumption nga po na siya ay nagnakaw na. Pero diyan po sa listahan na hawak ninyo o dokumentong yan, opo, una, yung kanyang authenticity question, talaga bang yan nanggaling mismo kay Yusek Cabral? Pangalawa, how incriminating are itong informasyon na laman ng files na iyan sa isang particular po na mambabatas, cabinet secretary o sinumang opisyal po ng gobyerno sa maaari niyong sabihin na pinaka-incriminating kung meron man? First, I would say 110% these files are authentic because I got them from the Office of Yusek Cabral myself. At I think may mga metadata naman yung mga files na ito kung sino ang author ng file. Ang tanong on how incriminating it can be is may mga proponent dito na mismo ay contractor ng mga proyekto na pinondohan ng mga insertions na ito. Kaya kung ma-prove na yung contractor mismo ang nagpalagay ng mga projects sa budget, I think that would be incriminating. But generally, mga politiko nga ang mga proponent dito at ang mangyayari lang kung lumabas ito ay it would be a lead for further investigation. Ano ang relasyon ng proponent sa eventual contractor, kung sila ba ay, for example, campaign donor o kaibigan na baka search pa ng gobyerno kung may financial transaction involved. Opo. I am not sure kung have you gone through the second supplemental affidavit of Yusek Bernardo of DPWH? No po. Okay. Sir, ano ba format niyan? Sorry po sa paghingi po ng ilang detalye. Kasi ito po, babasahin ko lang po yung portion, I hope you don't mind, Congressman, doon po sa under item number 131, Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral. 13131, as a general rule and with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cathy E. Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, and deduct or modify insertions of items in the NEP
for infrastructure or those pertaining to DPWH. Second, 132. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Next, in a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here to as Annex N, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Okay, dyan muna ako. So meron siyang ginawa dito na attachment nga po, no? At nakalagay po dito nga yung sinasabi po na NEP preparation, etc. at saka yung intervention ng mga mambabatas. So, ito ho ba kanyang statement ay ni Bernardo ay napapatotohanan ng hawak niyong dokumento? Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. At sinabi po ni Yusek Bernardo, si Secretary Manny Bonoan ay isa dyan. At nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. Okay. So, yan ho palang hawak yung files ay pati ho yung mga notations, ano po, handwritten by Yusek Cabral ay nandidiyan, kumbaga. It doesn't say who handwrote them, but basta kung ano yung handwritten note, nakalagay dito na digitize. Kaya pati may mga dialogue din dito parang SMB colon, tapos may comment siya. Okay. Opo. Sige po. Sige. Ika ninyo, ito inyong naibigay sa ICI at sa Ombudsman. Ano ang kanila pong sinabi sa inyo after receipt and perhaps after their study? Sabi nila, useful ito sa kanilang investigasyon kasi meron nga silang listahan ng mga ghost projects na I think 421 na may halagang 30 billion na hindi nila maitukoy sino yung mga proponent dahil wala pa silang nakitang listahan katulad nito before I showed it to them. At makakatulong talaga na malaman sino nagpapondo sa mga ghost projects para hindi lang yung contractor, pati yung proponent yung pwedeng maimbestigahan. Okay. Nandiyan ba yung mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos, or even the Executive Secretary, former Executive Secretary Lucas Bersamin? Ayoko pong mag-single out ng mga tao kasi ang assumption na lang ng taong bayan I think is fair na halos lahat naman ng tao sa gobyerno ay nagpapalagay ng mga projects sa national budget. Okay, sige po. We respect that. Ano po? Ito lang ho kasi may mga nagtatanong po dito na ilang pong kababayan natin. Okay. Pero sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon assumed run for
Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party lists ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you, binibigyan din ng perspective. Ito ang insertion ng party list. At Opo. para sa kaalaman ng inyong listeners, bawat party list sa Kongreso ay may 150 million pesos a year Opo. alokasyon sa DPWH budget. At Okay. sinasabi ko lang na ayon sa records, dito sa road projects ng CAMSUR, ang 2025 insertion ng Bicol Saro Party List na parehong na-award sa isang contractor. At yan ang example ng buong listahan na pwede natin ma-connect the dots ng Opo. mga proponents sa mga contractors. Yes, sir. O, kaninyo, no? Bicol, ako Bicol, I'm sorry. Bicol Saro. Bicol Saro Party List, ang siyang nag-insert nung budget at ang nakakuha umano ng proyekto ay isang construction company na sabi ni Congressman, i-check daw po yung pong koneksyon ng partido, party list na ito sa construction company. That is the connection ho ng mga dots na binabanggit ni Congressman para ho mas klaro po tayo. Okay, Chap, please. Congressman, Okay. tama po ba yung narinig ko? Lahat ng party list may 150 million insertion? Tama po ba yun? Yan yung basic allocation po, pero syempre may extra on top of that. At doon sa BICAM, isiniwalat din ni Congressman Toby Chanco na may mga iilang party list na bilyon-bilyon ang alokasyon. Okay. Congressman, meron pa po bang ibang mga pangalan dyan na nagulat kayo, nakasama po sila doon? Syempre yung mga pribadong individual kasi lalong walang dahilan na may mga contractor na opponent dito. At yung mga secretary at undersecretary na wala namang kaugnayan sa DPWH. Okay. Oo. Sige. Last na lang po sa akin. Congressman, kailan po yung tamang panahon sa pagsisiwalat po ng buong laman nitong hawak po ninyong files? Aabot po ba yan this year or depende po talaga sa magiging sagot ni Sec Vince or you will decide by your own na kung kailan itong tamang panahon na ito? Well, I will await Secretary Vince's response because I'm sure he will respond in some way. And I'm sure it will be very wise because we have to, I guess, weigh if we want to affect so many officials by releasing their insertions. And I think that this is something that will have a lot of bearing on a lot of people, especially in light of the tragedy of last Thursday with Yusek Cabral. Ayoko din na ako po mismo ay makaka-apekto emotionally sa maraming tao. Okay, sige po. So we will leave it at that muna, Congressman. Thank you ho sa inyo pong pagbibigay po ng panahon sa aming programa at kami po ay mag-aantabay eventually nga dito po sa release ng mga dokumentong ito. Ilang pahina po ito, Congressman? Excel spreadsheet po siya. At baka pwede kong sabihin na sa mga 17,000 Wow. plus ang mga line items sa isang tab. Pero parang mga 50 ng mga tabs nito eh. Okay. Opo. Ganun po karami ito. Hundreds of pages po. Apo. Alam po namin kasi nga po ito po ay particular ho ng mga proyekto na nga po, and then interestingly po yung mga proponents nga nito vis-a-vis sa mga winning bidders po ng naturang mga public works project and the corresponding comments, no, mga endorsement or mga handwritten na mga komento sa bawat proyekto po ikahon ninyo. Okay, Congressman Leandro, muli po salamat po ng marami at maligayang bati po sa inyo ngayon pong panahong ito.